Tingin ko, baka masiraan na ng bait, tama si Ting Lacson. Baka masiraan na ng bait mga kababayan itong magkapatid na Gayetano. Ito kasi si Director Matibag, biglang binanggit yung kaldero. Nagulantang yung magkapatid, mga kababayan, matindi yung naging reaksyon. Ngayon, sasabayan niya daw yung investigasyon sa kaldero. Mag-iimbestiga din siya sa flood control skandal. Hindi man siya yung chairman. Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. Binanata ni Senator Erwin Tulfo, mga kababayan, si Alan Peter Cayetano dahil sa kanyang pagla-live selling uli at sinabing itutuloy nila yung investigasyon sa flood control dahil po sa planong pag-imbestiga ni NBI Director Melvin Matibag sa kaldero. Gustong gumanti mga kababayan si Alan Peter Cayetano. Ang problema, hindi man siya blue ribbon. Di ba? Kaya nag-react po itong si Erwin Tulfo kasi ang chairman ng Senate Blue Ribbon, mga kababayan, si Erwin Tulfo. Baka magpapaimbestiga uli mga kababayan yung grupo niya na bugos. Yan siguro yung plano. Si Mike Defensor na nakakulong na rin po. Yung mga alleged witness sa flood control scandal na may daladalang maleta. Si Mike Defensor, yung mga hawak niyang witnesses. Di ba? Ito yung naging reaction ni Erwin Tulfo. Pakita niyan, Mr. Maravillas, nanonoro. Sinong tinuturo diyan? Si Alan Peter Cayetano. File photo man lang po siya. So ito yung balita ngayon mga kababayan sa Philippine Daily Inquirer. Tulfo hits Cayetano with boy banat job. Relax, flood probe coming. Ito kasi mga kababayan yung sabi ni Alan Peter Cayetano kahapon. Madali lang yan, Malacanang. Kasi sumusunod naman sa inyo sina Senator Erwin, sina Senator Lacson, yung mga nasa Blue Ribbon. Kalabitin nyo na. Tingin ko, baka masiraan na ng bait, tama si Ting Lacson. Baka masiraan na ng bait mga kababayan itong magkapatid na Gayetano. Ito kasi si Director Matibag, biglang binanggit yung kaldero. Nagulantang yung magkapatid, mga kababayan, matindi yung naging reaksyon. Ngayon, sasabayan niya daw yung investigasyon sa kaldero. Mag-iimbestiga din siya sa flood control skandal. Hindi man siya yung chairman. Ito yung balita. Sabi dyan, Senate Blue Ribbon Committee Chair Erwin Tulfo branded Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano as boy banat and told him to relax after the latter challenged him to continue the panel's investigation into the controversial flood control anomalies. Wala siyang karapatan na utusan yung kapwa niya senador. Senate Minority Leader siya. Ang chairman, mga kababayan, ng Senate Blue Ribbon Committee, si Erwin Tulfo na po. Kasi hindi na siya yung Senate President, natanggal na rin sa pagiging chairman ng Blue Ribbon si Marcoleta. At hindi na yun makakabalik si Marcoleta kasi nga po may plunder, nakakulong na. Kaya sabi po ni Erwin Tulfo, we have investigations into flood control that we will conduct
So, tell him to just relax and not get too worked up. Really? Boy Banat just says whatever, sabi po ni Tulfo sa interview po ng DCMM. He just has to wait because the Blue Ribbon Committee has yet to be formally convened. The point is, we will get to that. We will not stop investigating the flood control issue. Sabi po ni Erwin Tulfo. Correct. Busy ngayon mga kababayan, yung mga senador sa trabaho nila bilang mga judges, senator judges. Dapat one at a time. Talaga ito po yung intensyon ng minority senators. Ito yung grupo ni Alan Peter Cayetano. Talagang gustong-gusto nila na ma-divide yung atensyon ng publiko para mawala yung focus ng mga tao sa pagsubaybay mga kababayan dito sa impeachment trial ni Sara Duterte. Kaya sige po ang siging gawa ng ingay mga kababayan ni Alan Peter Cayetano. Hindi man siya minensyon ni Director Matibag, masyado siyang apektado. Wala mang pangalan po na minimension. At sabi nga natin, at sabi din ng Palasyo Malacanang, kung wala man siyang ginawang mali noon, di ba? Bilang committee, Olympic Committee chairman. So bakit siya nagre-react? Di ba? Dapat hindi siya nagre-react at dapat i-welcome niya yung investigasyon ng National Bureau of Investigation. The fact na nagagalit siya, pati si Pia Cayetano, nalata tuloy ng mga mamamayang Pilipino na may baho na pilit na pinagtatakpan. May baho na unti-unti nang sumisingaw. Di ba? Yun ang ibig sabihin nito mga kababayan na pagre-react ng magkapatid na Cayetano. Kasi tingnan naman ninyo po yung kaldero, wala na din nga ang pakinabang, 55 million na kaldero. At sabi yung 10 billion na budget, mga kababayan sa Olympic, sa SEA Games pala, maraming unliquidated, ay talagang may problema, mga kababayan, pag ganon. Pero under investigation po, kasi trabaho nga po ito ng National Bureau of Investigation. Di ba? Yan kasi, reklamo kayo ng reklamo ng selective justice. Ngayon na ina-apply ang hustisya sa lahat, kasi kayo yung natutumbok dito, nagre-react kayo ng ganyan. Ano ba talaga ang gusto ninyo? Di ba? Damn if you do, damn if you don't. So, Tulfo was asked for his reaction after Cayetano in a Facebook Live kahapon alleged that Tulfo, Senator Ping Lacson, and other senators involved in the Blue Ribbon Committee's flood control investigation were close with in following orders from Malacanang. Wala man pong ganon. Wala mang senador na pwedeng utusan ng Malacanang. Di ba? Sabihin pang kasama sila, mga kababayan sa Alyansa ng Bagong Pilipinas, lalo na si Ping Lacson, independent siya na mag-isip. Ganon din itong si Erwin Tulfo. Tama, kaalyado ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Pero tingnan ninyo, yung ating Pangulong Bongbong Marcos ay kahit mga kaalyado, basta't may kailangang imbestigahan, pinapaimbestigahan niya. Ang problema kasi, ang mga sangkot dito sa mga alleged corruption in government, karamihan po, kagrupo ninyo. Kaya marami nang nakulong at sinasabi ninyo, iniisa-isa kayo. Dapat nga, sabay-sabay . Diba? Ang gusto natin, makulong yung mga big fish. Ngayon na marami na big fish, bakit kayo umaaray? Bakit kayo nagrereklamo
na marami nang nakukulong na big fish. Di ba yan ang gusto ninyo? Nang wala pang nakukulong na big fish, lagi kayong lagi ninyong binabanatan yung Marcos administration. Ngayon na sunod-sunod na big fish ang pumapasok sa kulungan, binabanatan din ninyo yung Marcos administration. Ano ba talaga? Di ba? Di ba gusto ninyong labanan yung korupsyon? Ang problema niya, Mr. Maravillas, yung karamihan sa involved sa korupsyon, alams na. Yan lang po, mga kababayan. Kaya sabi ni Erwin Tulfo, Senator Alan is complicating things. We have made it clear several times that the Blue Ribbon Committee will begin its work after the State of the Nation address. And we will set a schedule, okay? We will investigate it, sabi po ni Tulfo. Tulfo likewise rejected the narrative that the Senate had abandoned the flood control issue because of its focus on Vice President Sara Duterte's impeachment trial, pointing out that the proceedings would take precedence and use the Senate session hall. Tulfo then questioned whether Cayetano wanted to delay the impeachment proceedings. Malamang gumagawa siya ng dahilan, mga kababayan, para ma-delay yung impeachment proceedings. Kaya nag-iingay kung ano-ano na lang. Una yung the Senate is under attack. Tapos yung pagkapituko niya, mga kababayan, sa pagiging Senate President. And this time, nanggugulo na naman po si Alan Peter Cayetano. O diba? Another diversionary tactic ang ginagawa, mga kababayan, ng Senate minority. Talagang hindi makamove on. At kitang-kita ninyo ang actuation nitong minority bloc. Puro pagharang at pagdefensa kay Sara Duterte. Yun ang nakakalungkot po. Yes, sabi ni Erwin Tulfo, mayroon kaming mga investigation na gagawin sa flood control. So, ika mo, relax. Relax lang. Huwag masyado hot. Talaga naman kung ano na lang si Boy Banat, dadating tayo dyan. Hindi natin titigilan yung flood control na yan. Kung sasabihin niya, imbestigahan naman ito. Para ano pa, mayroon na nga pong kaso. Ang hahanapin ko, yung bago. Correct. Yung mga naunang naimbestigahan, may kaso na. Ano pa? Para lang may pag-usapan sa Senate Blue Ribbon at ma-divert yung atensyon ng tao. Di ba? Imbis na nandun, sumusubaybay sa impeachment trial ni Sara Duterte, nandun sa controversy ng flood control, na karamihan sa mga witnesses ninyo, puro man palso yung mga pinagsasabi. Hindi reliable, hindi credible yung mga witnesses ni Mike Defensor. Ayan, tuloy siya, yun nakulong. O di ba? Dinamay pa niya yung mga kawawa naman, yung mga ex-marines na yon. Ginamit lang sa politika ni Mike Defensor at yung mga nasa likod nito. Di ba? Ngayon kanina, may ina-announce, mga kababayan, may sinasabi si NBI Director Melvin Matibag. Ito po, sabi niya dito, bakit kaya nag-react si Senator Alan Peter Cayetano? NBI Director Melvin Matibag, who is currently in Cebu, says the Bureau is set to subpoena officials of the Philippine Southeast Asian Games Organizing Committee over alleged irregularities in the 2019 Southeast Asian Games. Among those set to be summoned are Ramon Tats Susara, Dexter Estacio, and John Lester Buenconsejo, are members of the FIS GOC's Board of Trustees. Sabi niya, nakapagtataka nung binanggit natin na iimbestiga natin ito. Bakit kaya nagre-react si Senator Cayetano? Wala naman yung pangalan niya dito. Wala naman yung pangalan niya. Di man binabanggit yung pangalan niya.
when asked for his reaction to Senator Alan Peter Cayetano's recent statements about the investigation. Pumutak bigla. Di hinalata mga kababayan na nangitlog. Pumutak Ganon ang manok. Well, ito na yung sinasabi kong kaso tungkol sa Philippine Sea Games Committee, Organizing Committee na nakita ko po, nakarating na sa akin yung JS nila noong 2019, nabuha na po natin hanggang to the present itong 2026. Ano kung nakita niyo na dyan na posibleng magamit niyo? Ito po, nandito yung papasagpuin na po natin si Ramon Susara, yung po yung chairman noong 2019. Yung iba pong incorporated, mga directors na nakalagay dito. Kasama rito po yung CFO nila, si Dexter Estacio, at yung corporate secretary na si Lester Bensuceso. So tiningnan ko po yan, tapos kinuha po natin itong 2019, lumalabas po itong 2019 ay sila pa rin yung kasi Susara pa rin po ang chairman at president at si Estacio pa rin ang CFO at si Bensuceso pa rin ang corporate secretary. Meron lang akong na-notice dito, nakakapagtaka, nung binanggit natin na imbestigahan natin to, bakit kaya nag-react si Senator Cayetano, Alan Peter Cayetano? Parang nananadya talaga itong si Matibak. So ito po yung isang Mauulol na nito si Cayetano. natin kung sila sa Sara to explain what Baka is the mabaliw. Senator Cayetano. Dahil officially, based on the record po ng SEC, yung hawak nating papel ngayon, hindi po naman lumalabas yung kanyang pangalan. Wala naman pala yung pangalan niya Sa chairman sa board of trustees at saka sa chairmanship position? Wala po, kaya po merong sakali na lalabas ditong issue ng... No matter the weather, AI... Baka dapat wala si Pangamba dahil wala siya rito, pero may malaking katanungan na bakit lumulutang siya sa publiko. Parang siya yung chairman nito. So ito yung siguro dapat bang masagot. At hawak ko na rin dito yung mga financial statements na mga may rental na... Lalong iinit ang ulo nito ni Alan. 300 million plus na consultancy. So, saka nakuha ko na rin po yung audited financial statement. Uusok na naman ito si Alan. So, ito po yung mga dokumento na matisan. So, may isasabihin na kayong mga dokumento at mga tao sa Lunes? Sa Lunes po, mag-issue tayo ng subpoena para sa... Nagsusubpoena na. Si Ramon Susara, si Dexter Estacio, John Lester Bensuceso, at ibang director, at testificandum and duces tecum po ito. Papadala natin. Okay, salamat po, Director. Salamat po. At, Tapos, mga kababayan, so yan ang mga mainit na balita ngayon mga kababayan. Abangan natin yung pagsubpena ng NBI. Baka kahit wala yung pangalan ni Alan Peter Cayetano, inguso si Alan. Usually ganon. O, di ba? May testigo ng didiin kay Alan Peter Cayetano. Kaya natataranta ngayon mga kababayan. Gustong rumishback. Pinag-iinitan yung yung flood control. Nag-imbestiga na po sa flood control at hindi man po siya yung chairman ng Blue Ribbon. Di ba? So, maghintay siya. Sabi ni Erwin Tulfo, after the SONA. Di ba? So, next month, kailan ba yung SONA? Sa third week yata ng o fourth week nitong buwan, mga kababayan ng SONA. So, after the SONA, maghintay po kayo. Huwag masyadong hot, sabi ni Erwin Tulfo. So anyway, yan man lang po ang mga developments ng mga balita ngayon. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.